Masayang araw po, mga ka-PL. Parang nilayasan na yata ng bait itong ibang mambabatas natin. Parang sang-ayon yata sila sa smuggling business at mga smuggler. Paano ko po nasabi? O ito po, isiniwalat ni Senadora Cynthia Villar tungkol po dito sa pagnanais ng Kamara de Representante, mga ka-PL, na etong anti-agri-smuggling bill ay lulusawin nila di umano. So ano ibig sabihin? Pararamihin nila ang mga smuggler. Hayaan nilang magtuloy-tuloy ang smuggling business, ganon. Ha? E di mag-smuggler na lang siguro tayo. Baka yumaman pa tayo. Lulusawin na yung batas. O ito po ang buong balita. Basahin ko po. Bago po tayo magsimula, makikisuyo sa mga ka-DDS, mga ka-PL, mga kababayan na hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At paki-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng upload. At huwag nyo pong kalimutan, palike na rin po sa video. Maraming salamat po. Wala na sa ayos itong ibang mambabatas natin, mga ka-PL. O ito, ipakita ko sa inyo mula po dito sa aking paboritong tambayan. Ayan o. Nabasa nyo naman siguro. O, anti-agri-smuggling bill. O, lulusawin ng Kamara. O, nabuang na. O, isiniwalat. Siguro narinig ni Senadora Cynthia Villar na ito ang gusto ng Kamara de Representante. Natunugan niya o di kaya may nakapagsabi sa kanya na isang mambabata sa Kamara na matino. Kaya ito, isiniwalat niya. O, isiniwalat ni Senador Cynthia Villar ang pagnanais ng Kamara de Representantes na magpasok ng mga pagsusog sa panukalang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na posibleng magpalabnaw sa panukala. Malabnaw na. Wala nang silbi ang anti-agri-smuggling bill. Lulusawin hanggang sa malusaw nitong mga ibang mambabatas. Sinabi ni Villar na hindi pa makapagpulong ang Bicameral Conference Committee hinggil sa naturang panukala dahil sa napakabigat na kahilingan ng House panel. Abay, wag nyong hayaan na magkaroon ng pagpupulong ang bicameral. Pag nagkataon, baka malusaw talaga itong anti-agri-smuggling bill. Hirap na nga tayo sa mahal na presyo ng mga bilihin. Una na dito ang bigas. Abay, dadami pang smuggler. Mas lalong magmamahal po ang presyo ng bilihin. Patay na ang taong bayan nito, mga ka-PL. Paano na lang tayo nito? Oh, marami silang gustong palitan. Pero yung pagpapalit naman nila, mawawala yung visa ng batas. Kaya we have to talk. Paglalahad ng senadora sa interview ng DWIZ nitong Sabado. Aniya, ayaw niyang maulit ang pinasa nilang Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 Republic Act 10845 na wala namang nakulong kahit isa man lang. Napakaraming nasabat na mga bigas
asukal, sibuyas sa administrasyong ito. Mga kababayan, yung bigas ipinimigay pa nga ni Tambaloslos. May nakulong ba? Mga sibuyas, nasa bat din. May nakulong ba? Asukal, walang nakukulong na mga smuggler. Ito pa. Nag-fail na kami the first time. We don't want to fail the second time. Diin ni Villar. Sinabi ni Villar na higit sa 12 probisyon ng Senate Bill 2432 ang gustong amyendahan ng House panel, pero tiniyak ng senadora na hindi siya papayag dito. Huwag lamang po kayo, Senadora Cynthia Villar, ang hindi papayag dito. Sana kayo pong lahat ng mga senador, tutulan nyo po itong gusto ng House. Abay, pagpapahirap po ito lalo sa mga mahihirap. Ay hindi lang kami, maging kayong mga mayayaman, apektado rin. Tayong lahat apektado. Ganoon na rin ang ekonomiya natin. Lahat tayo damay-damay na. Pag nangyari itong gusto ng Kamara de Representantes, may mga sira ulo itong mga ito, mga ka-PL. Pagpapahirap sa bayan ang gusto nila, ayaw nila tayong guminhawa, mga animal to, mga to. Layon ng Senate Bill 2432 na susugan ang RA 10845 upang mas maging mataas ng 3 beses ang multa sa halaga ng agricultural at fishery products na pinuslit sa bansa. Ibalik ang bitay. Yan ang pinakamaganda. Bakit hindi nyo buhayin ulit yung batas na yon? Gusto nyong amyendahan ang economic provision. Kunwari pa kayo, economic provision lang kayo. Baka in the end, mapapasama na ang political provision. Isama nyo na rin yung bitay. Ibalik ninyo ang bitay. Para matigil na itong mga smuggler. Matakot na sila. O ito, parang gusto pa nga di ba? Ng House na hayaan na natin yung mga smuggler na yan. Yung smuggling business, sige. Baka meron sigurong natatanggap itong mga animal na to, mga ka-PL. Sabi ko nga sa inyo mag-smuggler na lang tayo ng ng lugod. Alam niyo po yung lugod? O sa Bisaya, yung panghilod na bato. Yan. Tapos, ipokpok natin sa ulo ni Tamba pag nakita natin. Bisit kang buwang ka. Ikaw ay may pakana nitong lahat, kaya nagkawindang-windang tayo ngayon. Itinuturing na economic sabotage ang smuggling ng produktong agrikultura kung ang pinagsamang halaga nito ay umaabot sa 3 milyon. Ay lintek yung mga nahuhuli nga, umaabot pa nga ng 20 milyones Hindi lang 3 milyon Sibuyas pa lang na ang laki ng mga presyo. Natandaan ho ninyo nung nauso po yung kamahal-mahal na sibuyas na iniipit pala nitong mga lintik ng mga smuggler na ito. Ayaw na lang ilabas sa palengke para magmahal, para pag dating ng araw na i-release na nila, tiba-tiba sila. Kalalaking halaga nun economic sabotage talaga. Kahit itong mga nasa kamera, isa sila parang isa pa sila sa sumasabotahe sa ekonomiya ng ating bansa. Mga ka-PL, mga kababayan, na mga tulog pa rin hanggang ngayon,
Kita nyo na nang nangyayari sa bansa natin, oh. Anong tingin nila sa atin, hayop? Pinaglalaruan na lang nila tayo. Tuloy nyo lang yung gusto ninyo, mga animal kayo, magkakagulo talaga ang bansa natin. Pag ang taong bayan ang nagsalita, baka bigla kayo mapalayas dyan. Ayusin nyo. Pati ba naman itong anti-smuggling bill, gusto nyong lusawin? Ngayon pa nga lang, kamahal na ng mga presyo ng bilihin, pag nalusaw ito, lalo na, magmamahal ang presyo. Tiba-tiba ang mga smuggler. Tayong mga may hirap, ang kawawa. Ano pong masasabi nyo, mga kababayan? Tama pa ba itong ginagawa nila? Nararapat pa ba si The Junior dyan sa upuan niya? At si Tambaluslos? Nararapat pa ba sila dyan? Kayo na po ang humusga. Paki-comment lang. Hanggang dito lang. Maraming salamat sa inyong lahat. At higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Ingat.